Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Oh, Hindi naman ako magpasalamat, pero tapang-tapanan yan. Kaya ko na lang magpahinga na. Meron kasing mga theory, mga kotsero, na actually si Harry Roque nagsabi. Sabi ni Harry Roque, hindi raw warrant of arrest ng ICC yung lumabas. Ang lumabas daw ay warrant of arrest galing doon sa kaso ng inciting to sedition ng CIDG. Yun daw yung lumabas na warrant. Imposible kasi na magkukumpulan silang lahat sa airport tapos wala lang. So, I'm expecting, mga kotsero, na itong si Rodrigo Duterte, sasagarin na niya lahat ng kapangyarihan na meron siya para magkaroon ng people power. Kung totoong inaresto siya. Yun. Welcome everyone sa ating biglaang live stream. Yung mga naririnig ko mga kabubukas nation ay bahagi ng mga sigaw ng kanyang mga supporters dyan, ano? Bobo Kelly? Okay, sige, balikan po natin mamaya din yan ni Bobo Kelly Cordero. Yung mga naririnig po doon mga kabubo, no? What I understand is that bahagi po ito ng sigaw nung kanyang mga supporter na naroon po mismo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sinisigaw po nila, at napakinggan po ninyo na maayos, sinisigaw po nila Duterte, 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 Duterte. Parang nagsisilbing background, ano, habang nagre-report kanina si Bombo Kelly, and posibleng hudyat na rin siguro na pagdating ng dating Pangulo. Pero anyway, kuha tayo ng mga dagdag na mga development po mamaya mula sa ating mga kasahan mismo doon sa ground level, mga kabombo caster nation. Tulad na nababanggit ni Bombo Kelly kanina, no, present siya nitong si Attorney Israelito Torreon, Attorney Vic Rodriguez, itong si Senator Christopher Bongo, nandun ho sila mismo sa site, at sila ho yung ilan sa mga matataas na opisyal na nakitang sasalubong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala pa namang confirmation kung meron ng arrest order. Ihanda ang neck brace at wheelchair. Kahapon nagkaroon ng press conference ang Philippine National Police. Ihanda na yan. At nababanggit nito si Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jen Fajardo na handang makipagtulungan ang Philippine National Police kapag nakatanggap sila ng request from the International Police Organization na sana man naman din daw. Yan yung sabi ni Adjakamo. Siguro konting perspective lamang, i-play lamang ho natin saglit, ano, iparinig natin at panood natin sa mga kababayan natin yung bahagi ng statement na yan ni General Fardo. Well, ang proseso po niyan, sir, if ever po ay foreign jurisdiction po ay mag-i-issue po ng arrest order or summons po, and since yung foreign jurisdiction po ay wala naman pong enforcement mechanism sa ibang bansa po, they have to course through the request po sa ating international Interpol po. At ang Interpol po, normally po as a matter of procedure po ay mag-i-issue po yan ng either blue notice, red notice po, dahil ang membro po ang Pilipinas ng Interpol, meron po silang National Central Bureau, and then yung National Central Bureau naman po ay magpapadala po yan ng alert po sa mga law enforcement agencies including the PNP, advising us na itong particular na tao po na ito ay being sought for investigation or meron pong arrest order. Well, Aba mo dyan ayon kay Attorney Rodriguez, hanggang ngayon iniisip pa rin nila kung ano ang ground sa posibleng pag-aresto kay Duterte. Umaasa din silang tinatrato ng tama ngayon ng dating Pangulo dahil wala naman daw itong intensyon noon kundi wakasan lang ang talamak na illegal na droga sa bansa. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero tapang-tapanan yan. Kaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? No, bakit biglang may ganyan? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. Oh, ba't may ganun? If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita ni Mayor na may arrest warrant. Hindi po kayo na babother nito? I'm old for that, actually. Kunyari, even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Yes. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang
magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. Or na? Yung susundan ka ng mga ICC. ICC? May 100,000 na daw po na mga pulis na ka-deploy sa Davao, sir. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng People power na kayo. Inaresto na si Digong. mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Yung alin? Am I worth the toil of the police? Ay, gaslighting pa. Sige, At tuloy ako natin. presidente, Tuloy natin yan. Noon, Gaslighting na may yan. gagawin akong kalukuhan? Kami ambulansya. May dala po kami ambulansya. May doktor dito, may procedure sa buka. Oo. Karapatan ng Pilipino yan. Oo. Diba karapatan ng Pilipino? May lima muna. What will happen to him, SNPG? Sir, ano sabi Sir, niya? ang aeroplano nyo, ilalaban nyo dalhin muna sa ospital bago. Kailangan muna, check upin muna ng doktor. Pero nasa kanila na, sir. Ay, hospital Sir, arrest saan na po idinaan, sir? pangyayari. Saan po idinaan? Kami pinapasok. Apo, saan po idinaan, sir? Sir, panawagan po natin. Panawagan po natin sa tao Hospital bayan. arrest to. Ito po ang kanyang kalusugan. Meron kasi mga theory, mga kotsero, na actually si Harry Roque nagsabi. Sabi ni Harry Roque, hindi raw warrant of arrest ng ICC yung lumabas. Ang lumabas daw ay warrant of arrest galing doon sa kaso ng inciting to sedition ng CIDG. Yun daw yung lumabas na warrant. Imposible kasi na magkukumpulan silang lahat sa airport tapos wala lang. Tapos syempre magjo-joke itong si Nicolas Torre, si General Torre. Brigadier General na siya, no? Si Brigadier General Torre, magjo-joke siya na, hindi, i-assist lang namin. Hindi, walang ganun. Kasi nakailang biyahe na si Digong, pero wala namang nangyayaring ganyan. Nakaalis nga siya nang walang pulis eh. Ngayon, pagbalik niya, may mga daang pulis na, may 7,000 sa Davao, tapos meron dito sa dito ngayon sa airport. So, I'm expecting, mga kotsero, na itong si Rodrigo Duterte, sasagarin na niya lahat ng kapangyarihan na meron siya para magkaroon ng people power. Kung totoong inaresto siya. Ano, yung spokesperson, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin raw doon sa airport. Sa Villamor. Ngayon, ayaw lang ko sa atin ng spokesperson ng PNP. Hawak na po nila. Wow! Hawak na ba nila si PPRR, sir? Senator! Hawak na ba? Hawak na ba si PRRD? Puntahan namin data dito. Hey, ang saya-saya naman. Mga kotsero, inaresto na si Digong! Woohoo! Arestado na! Arestado na si Digong, guys! Woohoo! Fireworks! Pero ang question na lang dito, aling warrant of arrest? Anong warrant yung lumabas? ICC ba? Kasi kung yung sa ICC, yan ay related sa war on drugs, yung 30,000 na pinatay niya. Kung yung sa ICC. Pero kung yung sa kay General Torre, iba ng kaso naman yun, inciting to sedition naman. So abangan natin yung announcement ng Malacanang